Attorney Jimmy Bondoc ng PDP Laban. Attorney Bondoc, isa kang composer, singer at naging miyembro rin ng Board of Directors ng PAGCOR. Parang ang layo po ng nilaktaw nyo dahil gusto nyo ngayong maging senador. Bakit po? Ako po ay naniniwala sa tunay na pagbabago ng isip at ng puso. At katulad po ng pagbabago na ginawa ko sa aking buhay, gusto ko rin pong baguhin ang Senado bilang isip at puso ng bayan. Gusto ko magkaroon ng diplomasya at disiplina sa Senado, lalo na ang diplomasya na ang pagiging magalang sa pagtalakay ng mga problema ng bayan natin. Sunod na issue na ho tayo, may panukala na sa Kamara ilimita lang ang confidential and intelligence funds sa mga ahensyang may kinalaman sa national security. Pero sabi naman ng iba, kailangan din ito ng civilian agencies para tumulong sa pangangalaga ng seguridad ng ating bansa. Ang tanong ng bayan, dapat bang tanggalan ng confidential and intelligence funds ang mga ahensyang wala namang kinalaman sa surveillance at intelligence gathering? Mga kandidato, itaas nyo na po ang inyong mga boto. Yes or no? At para pagdebatehan ang issue, pabor si dating COA Commissioner Heidi Mendoza at kontra naman si Attorney Jimmy Bondoc. Alamin natin kung bakit pabor si dating COA Commissioner Heidi Mendoza. You have 30 seconds po. Mga minamahal kong kababayan, napakinggan natin at napanood ang talakayan sa Kongreso kung paano ginamit ang intelligence funds. Rumampa si Mary Grace at 125 million inubos sa 11 araw. Sa gitna ng kahirapan, tumataas na gasolina, nagugutom at hindi nakakapasok ang mga dapat nasa eskwela. Bakit natin bibigyan ng confi funds ang mga ahensyang walang direct na mandato sa national security? Attorney Bondoc, you have 30 seconds naman po to explain your position or your vote. Ang sagot ko po dito ay hindi agad-agad. Nagkakaisa po tayo na talagang dapat labanan ng korupsyon. Ngunit ako po ay naniniwala na ang lahat ng government agencies ay may kinalaman sa national security. Ang national security po ay hindi lang terorismo, komunismo, kundi kuminsan internal threats sa ahensya at sa mga empleyado nito. At ang COA po ay naglabas ng magandang circular 2015-01 na meron namang guidelines upang gastusin ang pondo na ito. Kaya hindi agad-agad. Reaction niyo po, Commissioner Mendoza, may circular daw ho. Salamat, Atty. Bondoc, at nabanggit ang circular na ating pinagtulong-tulungan, pinaghirapang gawin, 2015-1. Malinaw po doon at sinasabi, hindi lahat entitled sa confidential funds. Di ba? Ay kung ikaw ay Department of Education, ayun ba naman nagawa na ng ibang sekretary na walang confi? Eh bakit ngayon meron? Attorney Bondoc, ang inyong tugon, you have 30 seconds. Ang tanong ko lang po, kay kagalang-galang po na Ma'am Heidi, ang bukod po sa Intel Funds, meron pa po sa inyong karanasan na mga pondo na inaabuso ng mga ahensya? At kung meron po, dapat din po bang tanggalin ang lahat ng pondo na ito? Attorney Bondoc, hindi po ito issue ng type of funds. Ito po ay issue ng type of audit. Iba po ang audit ng confidential funds dahil ito nga po ay cash advance at hindi po nakikita ang mga supporting documents. Maaari po ba ako mag-respond? Kasi ay, palagay ko oras ko pa po yun at naputo lang po. Opo. Sige po. Ako po kasi ay naniniwala sa proseso at napakaganda po ng guidelines ninyo. Ang pinagkaiba lang po ng ating paniniwala ay naniniwala ako na ang gobyerno ay nasa linya ng kaayusan at kaguluhan. Kaya ang lahat po ng ahensya kahit papano ay may kinalaman sa national security. Lalo po akong gumagalang at naniniwala sa proseso. Bilang isang auditor na may 27 years na karanasan, ang audit po is about process and compliance with laws, rules, and regulation. Public funds is about transparency and accountability. Subalit hindi ako nag-agree na lahat ay may relasyon sa national security. Graduate po ako ng National Defense, medyo po napag-aralan namin yan, at tatayo po ako na kailangan pag-aralan sino ang entitled sa confidential intelligence funds. Maraming salamat sa dating COA Commissioner Mendoza at kay Attorney Bondoc. Muling tatanungin si Attorney Jimmy Bondoc. Magandang gabi po, Attorney Bondoc.
Dati po kayong opisyal ng PAGCOR under the Duterte administration. Ito rin po yung panahon na naging maigting po ang operasyon ng POGO sa ating bansa. At natatandaan ko po, dinipensahan niyo po yung operation ng POGO kasi sabi niyo po, malaki naman ang contribution ng POGO sa social funds ng PAGCOR. Pero ngayon po nakikita natin na nasasangkot po yung POGO sa human trafficking, sa kidnapping, physical abuse at scamming. Ganun pa rin po ba ang posisyon ninyo? Dedepensahan niyo pa rin po ba yung POGO? Kailangan po nating linawing maigi na hindi ko po kahit kailanman dinipensahan ng POGO. Ang sinabi ko, dahil ang POGO ay isang neutral yan. Depende yan kung sino ang namamahala. Kung ito ay maaaring patakbuhin ng tama, marami po talagang social benefits na nakukuha dito. At bukod doon, nung panahon namin, hindi po talamak ang gambling. Ang POGO po, ibang bansa ang nagagambol, tayo po mga call center lamang dito. Kaya po tayo ay kumikita ng pera. No? Ngayon, kung sa under the wisdom of the new administration, sa palagay nila hindi makokontrol ng maigi ang operation ng POGO at nararapat na isara, mabuti pong isara yan. Ang dinidepensahan ko ay hindi ang konsepto ng POGO. Ang aking dinidepensahan ay kung maaari bang patakbuhin ito ng tama at sa akin pong tunay na palagay, base sa karanasan, pwedeng patakbuhin niya ng tama in cooperation with the right agencies, lalo na ang pulisya. Appointee po kayo ni dating Pangulong Duterte. Ano ho ang stand nyo ngayon dun sa mga issue na ibinabato laban sa kanya? Lalo na po pagdating sa EJ case o extrajudicial killings. Kailangan po ng malinaw na disclaimer. Ako po ay tumatakbo sa ilalim ng PDP laban at personal ko pong kaibigan si Pangulong Duterte. Sa kabila po ng lahat ng yan, ako po ay naniniwala. Una, kung sa ICC, no jurisdiction. Tapos ang usapan. Pagdating po sa lokal na korte, bahala po sila. That is the proper forum kung gusto nilang kasuhan. Morally, I don't think we should do that to all our leaders na lagi na lang kinakasuhan ng dating presidente. Kung kasuhan man siya, kaya naman niyang depensahan ng sarili niya dahil I believe that he has worked for the good of the Filipino people. May kinalaman sa climate change ang haharaping tanong ni na Attorney Jimmy Bondoc, Representative Franz Castro at Congressman Eric Martinez. Noong nakaraang taon, nakaranas na naman tayo ng mga malalakas na bagyo. At minsan kahit ulan lang, bumabaha na nakakaapekto sa buhay at kabuhayan ng marami. Kaugnay niyan, kasama po natin ang Executive Director ng UP Resilience Institute, si Professor Mahar Lagmay, para magtanong. Ang Pilipinas po ay number 1 sa World Risk Index. Ang Japan naman ay number 24 kahit na ang kanilang mga hazards, mga bagyo, mga lindol, pagputok ng bulkan ay pareho lang ng Pilipinas. Hindi naman po tayo nagkulang sa pag-budget sa ating mga gawaing disaster risk reduction. Ang ginagastos natin ay bilyon-bilyon. Ano po ang gagawin natin para maitama yung paggamit ng mga budget na ito para hindi nahihirapan ang mga Pilipino? I'm very proud na ako po yung naging Vice President ng Corporate Social Responsibility ng PAGCOR at ang flagship project namin noon ay magpatayo ng mga multipurpose evacuation centers. At hanggang ngayon po, alam ko na marami pong natutulungan yan. Infrastruktura, bukod sa marami pa, tulad ng pagsupil ng korupsyon, pero infrastruktura talaga ang kailangan, no? For long term na para maibsan po ang pagdurusa ng ating kababayan. Pero paano po natin mararating ang mahusay na infrastruktura kung may korupsyon? Kailangan solusyonan ang korupsyon. So, naniniwala ako na kung tama lang yung pagkagastosan itong mga pondo na ito sa mga flood control, tama yung ating nagtanong na more than trillion na halos ang nagagastos. So, kailangan na masugpo at talagang isaayos ang paggastos sa flood control. Wala naman po kaming magkasalungat na opinyon. Ang para sa akin po, no, ang korupsyon talaga ay talagang papatay sa atin. No, ang ginawa po namin dyan is ayon sa RA 10121 naman ay dapat palakasin ng mga local government. Kaya ang ginawa ko po noon, ginawa kong polisiya na ang pera ay binibigay diretso sa local government para sila ang magpatayo. At nakita po namin na sila ay ganadong-ganado magpatayo dahil pinagkatiwalaan sila, pati po ang procurement at lahat sa kanila na po. And that is the most effective way para magkaroon ng matibay na infrastruktura. Ngayon naman ang tugon ni Congresswoman Castro dun sa tanong ni Professor Lagmay. Taon-taon po nararanasan natin ang malalakas na bagyo sa ating bansa. At ang naapektuhan po nito ay ang mga mahihirap.
So una po solusyon dyan ay bigyan ng karampatang kompensasyon ang ating mga mahihirap. Pangalawa ay yung tinatawag nating pagpapatigil sa mga mapapinsalang proyekto na ginagawa katulad ng mining, ng logging, at even itong reclamation na ito. No? At siyempre siguraduhin na yung napakalaking pondo ay magamit ng gusto at hindi sa kurakot. Malinaw, global warming is real. What is normal before, iba na rin ang normal ngayon. So we really have to look into technology of how we're gonna go about these things. Manila has reached its saturation point. Well, naniniwala naman ako na may epekto yung global warming. Pero dito sa ating bansa, naranasan natin talaga yung mga lugar na talagang hindi naman binabaha, pero nakakaranas na natin ngayon ng baha. Kaya talagang talagang singilin, no, ang Administrasyong Marcos, kasama na diyan yung Administrasyong Duterte, dahil sa laki ng mga pondo ay hindi nagagamit ng gusto itong mga pondo na ito para sa mga flood control and disaster management. Urbanization, Manila has reached its point of saturation. We have to look beyond Metro Manila, look towards Bulacan, towards Bataan, towards Pampanga, towards Cavite, Laguna, Batangas, and Rizal. No amount of flood control program you put in Metro Manila if we're not going to expand urbanization towards our neighboring provinces. That could be a good solution to the problem. Ako po ay naniniwala sa sinabi ni Congressman na kailangan talagang i-desaturate ang Manila, ngunit kailangan po bigyan natin to ng isang balangkas kung paano talaga natin gagawin to. At kung dapat po, bilang isang bayan, mag-agree tayo kung kailangan talaga natin magbago ng system of governance sa konstitusyon. That's the way to go. We have to decentralize Metro Manila for us to have a chance against this global warming thing. And in as much as we try to solve the problem of floods, kailangan tignan nating mabuti ang teknolohiya, makabagong teknolohiya na meron ng Japan at mga ibang bansa na nagiging resilient sa mga disasters. Maraming salamat, Attorney Bondoc, Representative Castro at Representative Martinez. Gayon din po kay Professor Lagmay.